Dito sa video ito, explain ko itong paano masosolve itong integration ng square root of tangent x dx. Ito lang yung aking idea ko ito na paano pag-solve. Ni-research ko sa sa Google, sa libro ko, sa YouTube. Ito yung aking idea, yung idea ko lang. Kuhain muna natin yung yung u. Yung u niya ay yung square root of tangent x. Yun ang kanyang u. Sa libro nakita ko ginamit nila yung letter T imbis na letter U. Pwede rin naman yung U all throughout sa ating process ng explanation. At meron nagtatanong sa akin bakit hindi daw yung tangent x lang. Bakit daw yung square root of tangent x? Pagka sinubukan ko yung tangent x lang, ibang lumabas. Yung hindi niya makaka-cancel yung yung radical sign mahabang process bago ma-cancel yung radical sign. Talaga mahabang process. Kaya dapat itong buong square root of tangent x. Yan natin siya, assign natin ng u. Pwede natin gawing u square para is equals to tangent x para ma-eliminate itong radical sign. And then tapos u raised to the fourth power para maging tangent raised to the second power x. Kasi pwede nating equivalent ito sa isang trigonometric identity which is secant squared x. Meron siyang x minus 1. I'm sorry about that. Tapos equal natin sa u raised to the fourth power. Equivalent lang yan. Tinranspose lang yan ito. Sa trig identity. Pero equivalent lang yan. Tinranspose lang kaya naging negative. Tapos ito na mga secant naman. Equivalent ng secant squared x ay yung u raised to the fourth plus 1. Yan mo lang. I-transpose mo lang. Negative magiging plus 1. Tapos kukuhain natin yung derivative naman nung ito u square is equals to tangent x, yung kanyang derivative. Magiging baba mo lang yung 2u du kasi kinuha natin derivative kaya may du na. Is equals to secant squared x dx. Yun ang derivative ng tangent x. Tapos kuhain natin yung equivalent ng dx. Ibaba lang natin itong magiging denominator na ito. Dx is equals to 2u du over secant squared x. Yan, meron na tayong nagagather lang tayo ng information para mamaya gagamitin na natin pagka sa process ng explanation. Yan, ito dx pwede din naman natin gawing yung kanyang denominator magiging 1 plus u square inside the parenthesis, tapos meron na namang 2 times 2 is equals to 4, diba? Kasi may ginagaya tayo dito, gayahin natin itong u raised to the fourth plus 1, ginaya natin yan, nagbaliktad lang. Pwede naman magbaliktad yan kasi positive yan plus yan wala, hindi naman siya minus, kaya pwede nating pagbaliktarin muna dito. Upon researching, nakakakita ako na nakabaliktad kaya yun na nagagamit ko At itong u, yung as you can see, itong u square, yun yung tangent x, di ba? U square tangent x. Bali, nakikita natin yung nauna natin nakita, di ba? Nabubuhay na yung ating mga information. Mabuti na yung muna ng information bago tayo makarating dito sa substitution. Ayan, isa-substitute na lahat ng equivalent from the given. Ito yung given natin. Diba? Di ba yung square root of tangent x? Square root of tangent, ito lang. Ito siya yung u. Di ba guys? Lagay mo na dito yun, u. Times, yun yung dx. Ano ba yung value ng dx natin? Value ng dx natin ay ito. Di ba?
At saka ito, yung dalawa. Yan ang mga value ng dx natin. Ito. Dx value, ito yun. Ito yun, di ba kamukha na yun? Di ba? Nilagay ko lang dito. Value ng dx. After that, dito na tayo. Tapos yan mo na yan. 2 times 2 is 4. 1 plus u raised to the 4th. Yun na nga. Nakita na naman natin yun. Ito. Andun na naman. Present na naman siya. Nakukumpleto na. Bali, step by step nakukumpleto. Tapos 2u times u 2u raised to the second power over ito. Baba lang yung denominator. Ayan. And then, after that, dito naman tayo. Magkakameron tayo ng technique parang ini-expand natin yung ano. Kumbaga parang mayroong imaginary ano lang o parang ano lang, invisible zero. Tapos gumawa ka lang ng ano, nag-plus ka lang ng 1 minus 1. Zero din naman yun, di ba? In-expand lang natin. Kaya naging ganyan ang form niya. Expanded lang yan. Para madaling integrate. Tapos ayun, in-expand na naman natin yung ano, yung 2, ginawa natin dalawa. Yun, di ba? Pagka nag-add yung dalawa, same degree, pwede 1 plus 1 is 2. Di ba? In-expand lang natin, tapos sinali din natin yung ano, 1 minus 1, yung plus 1 minus 1 over 1 plus u raised to the 4th. Tapos nandito na tayo. Pagpapartnerin natin para madaling integratable. Yan yung mga parting yan. Yan, ito. Ito na siya, 'di ba? Para integratable. 'Di ba? Madali siyang integrate. Tapos i-divide natin sila sa u square. Pag dinivide natin sila sa u square, yung buong expression, itong magiging resulta, yan ang kalalabasan, yun ang resulta niya. Kaso itong denominator, papalitan natin yan ng kamukha din by using the completing the square o yung parang binaliktad na perfect square trinomial. Para bang reverse niya yun, reverse ng completing the square. Itong denominator, kaya gagawin natin dito. Yan, ito yun. 'Di ba? Ito yung ano natin, denominator. Itong unang itong mga u kopyahin, raised to the second power, tapos lang itong u square dito sa bali ito yung parang kamukha ng perfect square trinomial. Hanggang dito, perfect square trinomial yan. Tapos i-arrange, tapos plus 2u, tapos times 1 over u. I-arrange lang ng ganyan. Kung makikita nyo yung pattern, ganyan lang naman ang pattern. Tapos ito, square, tapos magma-minus tayo ng 2u times 1 over u. Parang ito yung kumukontra dito, kaya magma-minus tayo. Diba, gagawa tayo ng pangkontra. Para bang, equivalent din niya, parang 0. Nagpapa-expand lang. Diba, parang in-expand lang din. Katulad nung kaninang recent na pinakita ko, in-expand lang para madaling gamitin. Yan, pagkatapos niyan, pag nagawa na natin yan, kopyahin ito inside the parenthesis raised to the second power minus 2. Yan. Kopyahin lang, yan yung pattern niya. Kopyahin, ilagay dito sa loob, tapos square. Tapos minus 2. Bali, makakancel na ito kasi magdi-divide, mawawala. Minus 2. Ito na yung ating. Bali, ito yung bagong natin, denominator. Yan, perfect square trinomial. Ilalagay natin dito. Ito magiging bagong denominator para dito. Yung may plus. Tapos minus 2. Dito sa left side. Para mag-match lang dito kasi magka-cancel tayo eh. Tapos dito naman, yung minus naman. Pinalitan natin yung sign. Tapos itong negative dito, gawin na rin natin, palitan na rin natin para magka-match kasi mag-ano din tayo dito, magka-cancel din tayo dito later on. Perfect square trinomial niya yan. Ito. Dito. Ito. At saka ito.
Yan, perfect square trinomial yan. Maganda i-recall talaga algebra, no? Tapos dito naman sa step na ito, napalitan natin denominator, di ba? Ito din yun. Di ba? Napalitan natin denominator, di ba? Mas madali nang gamitin. We're going to let this portion to be the r, di ba? R is equals to u plus 1 over u. Tapos derivative, di magiging 1 minus 1 over u square du. Yan din ang derivative dito sa side na ito. Ito namang side na to, ganun din ang process. Let s, hindi naman let r. Ayun, u minus 1 over u. Tapos itong kanyang derivative. Yan. Tapos pagkatapos nun, ng process na yun, ito naman tayo. Ginawa natin yung para lang makancel yung numerator. Kasi pagka makakancel yung numerator, di ba? Ito, tsaka ito, makakancel yan. Pag sinubstitute mo yung du, makakancel ito. Cancel, cancel. Ito naman, cancel, cancel. Magiging 1 na lang. 1 yung kanyang ngayon. Numerator niya naging 1. Tapos r square o minus 1. Minus 2. I'm sorry. Ganyan din dito ang process dito. Yun, minus. Minus dito, ito plus. Di ba? Ganun din yun. Ganun din yung dito. Yung process dito. Yun, di ba? Oh, yung r, ito yun. Yung r. We're going to replace that. Tapos ito naman yung s. rs. Tapos yun. rs. Di ba? Ni-replace lang natin. Ito naman 2, i-replace din natin ng ganito kasi iaano natin yan, i-raise to the squared natin yan. Kasi meron siyang equivalent eh. Ito meron din siyang equivalent sa mga sa mga integration. Merong equivalent yan eh. May mga yung tapos with the variable s squared plus tapos yung constant may square na naman sa denominator. May equivalent yan eh. Yun yung arctangent eh. Equivalent niya yun. Ginawa nating square root of 2 raised to the second power para katulad nito. Para in-expand na naman natin. It's a matter of always expanding eh. Para madaling gamitin. Para magkameron ng kamuka. Tapos ito in-expand na naman natin. Di ba ga? Equivalent naman itong buong ito. Ito rin naman. Di ba? Yan din equivalent niyan eh. Di ba? Makakancel yung Pero itong gagamitin natin expanded form. Tapos nakita ko sa Google, itong nakita ko eh. Yan yung mga equivalents. Diba? Ginamit lang nila T. Tayo ginagamit natin U. Diba? Yan, ganyan yan. Diba? I'm sorry for the light glare. Yan, hindi kaya ganyan lang ginawa niya. Substitute yung R doon. Tapos yan. Arctangent, ayan. Yun lang, sinubstitute lang. Tapos over square root of 2. Tapos over square root of 2. Diba? Tapos recall natin yung R is equals to U plus 1 over U. Ayan, recall natin yan. Ito, yung U is equals to tangent X. 1 over U naman yung square root of cotangent X. The reciprocal, diba? And then, substitute na natin lahat dito. Yung R, di ba ito yung R? Di ba nilagay dito yung R? Tapos yung R na naman dito uli, yung R. Sana nakaka-follow, Tapos dito, yung S, ito yung S. Ito yung S. U minus 1 over U. Di ba? Tapos dito naman, yung naman, natin, yung U, square root of tangent X. Diba ito yun? Square root of tangent X. 1 over U is square root of cosine. Cotangent X. Ito yun. Minus the square root of 2. Ganyan din ang process dito sa baba. Ganyan na repeating process lang. Tapos dito ganun din. Yung U. Ayun. Square root of tangent X minus cotangent. Ayan. Ganyan.
Tapos pwede mo nung ilabas yung 1 over the square root of 2. O, ilalabas natin sa isang malaking parenthesis. Hindi ko na lang sinulat kasi masyado mahaba. Hindi kasama yung plus c. Ilalabas natin yung ito ilalabas natin. Kaya ito magiging 1/2 logarithm. Dito naman 1 arctangent, ganun. Sana'y nakapagbigay ako ng magandang idea lang. Ito yung aking pagkakaintindi ko sa mga na-research ko sa YouTube, tsaka sa Google. Salamat po sa pagpapanood.